Nadine Lustre, binatikos matapos mag-promote ng online gambling. Si Nadine Lustre, isang sikat na aktres at tagapagtaguyod ng iba't ibang advokasya, ay nakatanggap ng batikos matapos niyang ipromote ang isang online gambling platform. Ibinahagi ni Nadine ang paglulunsad ng platform sa kanyang Facebook page noong Nobyembre 16 na, kung saan agad itong umani ng atensyon at reaksyon mula sa publiko. Dapat bang mas maging maingat ang mga sikat na personalidad sa kanilang inendorso? Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya, lalo na't kilala si Nadine bilang taga-suporta ng animal rights, vegan lifestyle, at environmental cost. Gayunpaman, may ilan din na nagtanggol sa kanya na sinasabing dapat igalang ang kanyang mga desisyon at trabaho. Naging sentro tuloy ito ng talakayan tungkol sa mga inaasahan sa mga personalidad sa showbiz. Makatarungan bang husgahan ang mga artista kapag ang kanilang endorsement ay hindi tugma sa kanilang advokasya? Si Nadine ay matagal nang hinahangaan dahil sa kanyang advokasya sa kalikasan at karapatang panghayop. Nitong Agosto, nagsalita siya laban sa pang-aabuso sa mga hayop sa zoo. Noong 2023, kinilala rin siya bilang wildlife protector ng isang conservation group sa Rizal. Bukod dito, aktibo rin siya sa pagsusulong ng kamalayan sa mental health. Posible bang pagsabayin ng mga artista ang suporta sa advokasya at mga endorsement sa kabila ng mga batikos? Nananatiling tahimik si Nadine tungkol sa kontrobersya ng kanyang online gambling endorsement. Dahil dito, inaabangan ng marami kung ano ang magiging tugon niya. Patuloy namang pinag-uusapan ang epekto ng ganitong klaseng endorsement sa imahe ng mga sikat na tao. Dapat bang agad na sagutin ni Nadine ang issue o mas mainam na huwag na lamang magkomento? Ang desisyon ni Nadine na i-endorso ang online gambling platform ay nagdulot ng diskusyon tungkol sa balance ng personal na paninindigan at professional na karera. Nahahati ang opinyon ng mga tagahanga. May mga nagsasabing dapat igalang ang kanyang kalayaan, habang ang iba'y umaasa ng konsistensya sa kanyang advokasya. Ano ang natutunan natin sa isyung ito tungkol sa mga inaasahan ng publiko sa mga artista?